Hinayaan siyang magsaka, naging emperador siya ng imperyo. Sa isang barbaro at atresadong mundo noong panahong ng medieval, na puno ng mga mananakop na kabalyero, dragon, demonyo, Diyos, at dambuhalang hayop, ang pangunahing tauhan ay inatasan ng isang simpleng misyon, magsaka ng lupa at paunlarin ang isang liblib na teritoryo. Gayunpaman, ang mga gawaing nagsimula sa pagiging pioneer, pag-aayos ng lupain, at pagsasaka ay unti-unting lumawak at lumaki. Dahil sa pagsusumikap, sistematikong kakayahan, estratehikong pag-unlad, at pagbuo ng hukbo, nauwi ito sa pagtatatag niya ng isang napakalaking imperyo. Inutusan lang naman siyang magsaka. Pero paano siya nauwi sa pagiging emperador ng imperyo? Simulan na nating ang kwento. Sa labas ng Sage Town. May isang tao na nagmamaltrato ng mga alipin, at sinasabi nito na wala na talagang pag-asa sa kanila. Matagal na silang nagtatrabaho pero hindi man lang sila makapagtanggal ng simpleng damo. Sinusubukan niya ba siyang patayin sa galit? Napatingin naman ito sa mga alipin sa likod niya at nabahala ito, at sa isip nito na lintik na yan. Kapag nakita ng master ang lugar na ganito ang hitsura, siguradong patutulugin niya siya sa kulungan ng baboy. Napatigil ito at napatingin ito sa malayo, at biglang nalang ng laki ang mga mata nito at sa isip nito na siya ang batang Panginoon ng pamilyang Rift Armor. Paano siya may kukumpara sa kung sinong karaniwang maharlika lamang? Ang Duke ng Rift Armor ay isa sa 3 dakilang Duke ng Black Iron Kingdom, na sumusunod lamang sa ranggo ng Black Iron King. Sinundan ng unang Duke ng Rift Armor ang emperador na mananakop at sumikop ng malalawak na teritoryo. Gumamit siya ng longbow bilang kanyang sandata, at minsan ay tumagos sa hindi matatagos na matingkad na pulang kaliskis ng isang dambuhalang dragon, kaya niya nakamit ang kanyang maalamat na katayuan sa pamamagitan ng pagpaslang sa isang dragon sa labanan. May mga nag-uusap at tinatanong nito kung ang pagkain ba niya ngayong araw ay isang donasyon. Sinasabi ng lalaking namamahala sa kanila na kapag dumating ang Panginoon at hindi pa nila natatapos ang pagtatayo ng bahay, huwag niya silang sisihin kung maging malupit siya. Napabuntong hininga ang namamahala at sinasabi nito na ang Sampay na lugar na ito ay mahigit 1 dekada nang walang Panginoon. Bakit naman ito ipagkakaluob kay Master Roman? Napaisip ito at nang laki ang mga mata nito at sa isip nito na maaari kayang ipinatapon talaga siya. Mukha itong isang pagtatalaga, pero sa totoo lang, isa itong pagpapatapon. Siguradong nag-iipon siya ng matinding galit sa kanyang kalooban. Kung bigla siyang dumating at makitang wala man lang disenteng matutuluyan, hindi kaya pumatay siya ng ilang tao para ilabas ang kanyang galit. Ang katotohanang nakakatulog pa siya sa kulungan ng baboy ay dahil lang sa mukha ng lolo siya. Sumisigaw at sinasabi ng namamahala na hoy, bilisan nila at magtrabaho. Natakot naman ito nung may nakita ito sa malayo at tinatanong nila kung hindi ba't iyan ang bandila ng pamilyang Rift Armor. Tingnan ninyo. Narito na ang karwahe. Iyan ang karwahe ng pamilyang Rift Armor. Nanginginig na ang namamahala at napatigil ito at napatulala na lang sa kanyang kinakatayuan, at sa isip nito na nandito na siya. Bigla na lang ito nagbigay pugay at sinasabi nito na Honorable Master Roman Rift Armor, welcome sa Sage Town. Nilalagyan ng kanyang tauhan ng red carpet ang karwahe nito, at bumababa na ito, at sa isip ng namamahala na paano namang ganito kabilis. Ilang araw pa lang ang nakalilipas nang maabisuhan sila. Tapos na siya, wala na siyang pag-asa, patay na siya. Bumaba na ang ating bida sa karwahe, at tinatanong nito sa namamahala kung sino siya. Pinagpapawisan na kinakabahan na sumagot ang namamahala na siya ang agricultural officer ng Sage Town, si Moore Mobes. Nag-stretching lang ang ating bida na si Roman at sinasabi nito na ganun ba? Nauutal na sinasabi ni Moore na mahal na Master Roman, kapos na ang oras nila. Kahit nag-overtime na sila, hindi pa rin nila natapos. Bigyan niya lang siya ng 10 araw, at siguradong ipagpapatayo niya siya ng mansiyon. Pakiusap, lumipat na siya sa Sage Town ngayong gabi.
Inihanda niya na ang pinakamataas na uri ng matutuluyan para sa kanya. Sinasabi ng system na game loading complete. Pagtatatag ng neutral na koneksyon. Sa isip ni Roman na ang lupain ay patag at malawak, na angkop para sa reklamasyon. Sinasabi ng system na beginning to awaken consciousness. At sa isip pa nito na isa itong perpektong ilusyon sa pagsasaka. Sinasabi ng system na awaken, lumikha ng tadhana. Yes, o no. Sa isip-isip ni Roman na Noah's Ark, natapos niya na rin sa wakas ang pagloading. Pinili nito ang yes. Sinasabi ng system na ang pangalan mo, tagumpay na nalikha ang destiny, Roman destiny. Sa isip ni Roman na ang kwento ng buhay. Isang function lamang ang kasalukuyang magagamit. Sige, tama na yan. Sinasabi ng system na kwento ng buhay. Nakalock ang ibang mga mode, loading. Matagumpay mong napangasiwaan ang isang sakahan, ngunit masyado pang maaga para mamuhay ng maginhawa. Kailangan mo pang magtayo ng mga bahay, mag-ayos ng lupain, magtanggal ng mga damo, magputol ng kahoy, magmina ng mga ore. Kahit wala kang anuman, basta't sapat ang iyong kasipagan, kaya mong paunlarin ang bukid na ito at gawin itong mas masagana. Kung papangalanan mo ang iyong farm ano ito? Sinasabi ni Roman na ang pangalan nito ay Origin. At sinasabi ng system na ang Origin farm created successfully. At sa isip nito na tumutugma ba ang laro sa isang sitwasyon sa totoong buhay? Kawili-wili ito. Naglakad na si Roman at tinaas na nito ang kanyang long sleeve at sinasabi nito na hindi na kailangan. Nanginginig at nanglaki ang mata nito at sa isip nito na ano ang ibig sabihin na hindi na kailangan. Tapos na talaga, bibitayin na ba siya agad? Mukhang nagsimula na ang countdown sa buhay niya. Biglang nagulat ito nung sinabi ni Roman na siya mismo ang gagawa nito. Hindi na talaga napigilan ang takot nito at napapasigaw na lang at sinasabi nito na ano? Sinasabi ng isang tauhan nito na Panginoon, patawarin ninyo siya sa kanyang pagiging prangka, hindi angkop ang kanilang katayuan sa mga gawaing tulad nito. Hindi ito nararapat sa marangal na kagandahang asal. Si Roman's tutor, etiquette teacher. Binuhat na ni Roman ang malaking kahoy na parang wala lang nito. At sinasabi nito na kung makatutulong sa kanya ang marangal na kagandahang asal upang makalikha ng isang mansiyon mula sa wala, hindi siya mag-aatubiling gamitin ito. Sinasabi ni Roman na balak niya bang matulog dito ngayong gabi? Sinasabi ni Roman na tama yan, ano naman ang masama roon? Napatahimik naman ito sa mga sinabi ni Roman at hindi na ito nagsalita pa. Tinignan ni Roman ang dalawang knight at sinasabi nito na silang dalawa. Magtrabaho na rin sila. Nagtataka naman ang mga ito at napakunot na lang sila ng mga mata. Sinasabi ni Roman na kung hindi siya magtatrabaho, matutulog ba siya sa bukid ngayong gabi? Hindi na ito nagreklamo pa at napatitig na lang ng matalim sa namamahala. Pilit na nakangiting sinasabi ni Moore na Master Roman, Sir Knight, kung hindi ninyo mamasamain, maaari silang manatili sa bayan ng Sage ngayong gabi. Pero sa isip nito na mabuhay. Gusto niyang mabuhay. Napakunot ng mga mata si Roman at sinasabi nito na wala siyang pakialam doon. Sa isip ni Roman na ang kanyang bayang medieval ay parang mga kulungan lang ng baboy. Kahit mga aso ay hindi titira roon. Mas mabuti pang matulog sa labas sa gitna ng kalikasan, dahil kahit paano ay makakahinga siya ng malinis at malinis na hangin. Napakunot naman ng mata ang isang knight at sinasabi nito na huwag na lang din. At sabay ito napailing. Napahawak ito sa kanyang panot na ulo, at sa isip nito na huwag nila siyang paglaruan. Kung ang isa sa mga mungkahi niya ay magtutulak sa isang kabalyerong naglilingkod sa banal na layunin na pagtaksilan ang kanyang Panginoon, kasalanan ba yun na mapapawi sa pamamagitan lamang ng isang beses na pagkamatay? Nagmamakaawa siya, mga Panginoon niya. Nakikiusap siya na tigilan na nila ang paglalaro sa kanya. Nagbuntong hininga si Roman, at binaba nito ang kahoy na buhat niya at sinasabi nito na kung gayon, humayo siya,
at huwag nang bumalik kapag naroon na siya. Sinasabi ng isang knight na kung bakit siya nakatayo riyan. Pangunahan niya na. Nabahala naman si Moore at sinasabi nito na hindi. At sa isip nito na bilis. Magsalita siya, utak. At nakikiusap ito na gumana ito. Dumaan sa kanyang harap si Roman, at may bigla itong sinipa at napasigaw ang isang knight, at tinatanong nito kung bakit niya siya sinipa, master. Sinasabi ni Roman na pwede siyang pumunta sa bayan para matulog, pero tapusin niya muna ang trabaho para sa kanya. Nagdurusa siya rito, kaya hindi niya siya hahayaang humanap ng ibang lugar. Patay mali siya naman ng isang knight at sinasabi nito na pagbunot ng mga damo, oras na para magtrabaho. Napatingin si Roman kay Moore at nakita nito na nahihirapan ito, at sinasabi nito na Moore, pwede na siyang umalis. Bumalik na lang siya ng maaga bukas. May mga dapat siyang ipagawa sa kanya. Napapaluhan na lang ito na sumang-ayon. At dali-dali itong umalis. Sinasabi ng isang trabahador na nagbukas ang mga mata niya sa mga nangyari ngayon. Walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya ito sa kanila. Ang bagong hirang na Panginoon ay nagdadala ng kahoy kasama nila. Nadala na nila ang mga kahoy sa pag-aayusan ng tutuluyan nila, at sumapit na ang gabi, natapos na ang kanilang tutuluyan. Sinasabi ng system na nakakuha ka ng plus 10 construction experience. Nagbuntong hininga si Roman at sinasabi nito na hindi masama, maayos na itong tirahan. Kung gayon, magandang gabi sa kanilang lahat, kita-kits bukas. Pumasok na ito sa kanyang bagong gawang bahay, at naiwan ang mga ito na tahimik. Sinasabi ng naka-red na buhok, na isang knight na hindi kasing ayos ng kulungan ng baboy. Nadidismaya at sinasabi ni Saruman na talaga. Hindi man lang elegante. Sa dati niyang buhay, bigla siyang namatay dahil sa sobrang pagtatrabaho sa pag-aaral at paglalaro ng Noah's Ark, bago ang entrance exam sa kolehiyo. Sa buhay na ito, naging anak siya sa labas ng isang maharlikang nasa bingit ng pagbagsak noong panahon ng medieval, at gumana lamang ang kanyang cheat matapos siyang pagkalooban ng isang lupain. Kasalukuyang antas ng pag-unlad ng sibilisasyon, yugto ng maagang medieval ages. Namumuhay ng Marangya at Tawoli ang mga maharlika habang inaapi ang karaniwang mamamayan. Sa kabila ng pagsiklab ng apoy ng digmaan, walang sino man ang nagbibigay pansin dito. Kaya naman, sa halip na sumandal sa mga nasa mababang antas ng lipunan at sipsipin ang kanilang dugo at utak, gaya ng ibang mga maharlika, naisip ni Roman na mas mabuting ipatapon na lamang ang kanyang sarili. Sa paningin ng ibang mga maharlika, ang pagkakaloob sa kanya ng lupang ito ay walang pinagkaiba sa pagpapatapon sa dulo ng mundo. Ngunit hanggat nasa kanya ang Noah's Ark at tahimik siyang magpapalakas sa loob ng ilang taon, hindi magiging mahirap na lumabas at sakupin ang iba pang mga teritoryo. Pagdating ng panahong iyon, magiging malawak na ang mundo, at madami ang mga bagay na dapat gawin. Nakahiga si Roman, at tinitignan nito ang kanyang system, at sinasabi ng system na daily login, nakakuha ng 100 Primo Gem. At sinasabi nito na sayang at walang garantisadong 6-star reward para sa mga bagong player. Sinasabi ng system na kasalukuyang binubuo ang recruitment pool. At sa isip nito na ang pag-recruit ng isang apostle ay nangangailangan ng mga 160 Primo Gem. Ibig sabihin, kailangan niyang mag-login ng 2 araw para lang sa isang pool. Ano naman ang punto niyan? Hayaan na lang. Naka-gray out naman ang recruitment pool, kaya magsa-sign in na lang muna siya. At bigla na lang ito nakatulog. Kinabukasan, patuloy ang trabahador na nagtatrabaho, at ang 2 knight ay nagsesenay sa isang tabi. Sinasabi ni Roman na hindi niya nahahayaang patuloy na sirain ng mga hanggal na yan ang lupain ng ganito. Mga atrasadong taga-nayon na ang alam lang ay sinaunang pamamaraan ng pagsasaka at umaasa lamang sa karanasan. Lumapit si Moore at nakangiting tinatanong nito kung ano ang kanilang mga utos, Panginoon.
Sinasabi ni Roman na sabihan niya si Bob na magpakulo ng isang kalderong lugaw na trigo, na sapat para sa 50 mangkok. Nagtataka at sinasabi ni Moore na Panginoon, hindi kakasya ang ganyan karami sa isang palayok. Napatitig ito ng matalim at sinasabi ni Roman na madali lang yan, magpakulo pa ng ilang kaldero. At sa isip nito na kailangan niya ba talagang ituro sa kanya ang isang bagay na napakasimple? Kung hindi maayos na pakakainin ng mga alipin at pipilitin lamang silang magtrabaho, magkakaroon ng pag-aalsa sa kalaunan. Sinasabi ni Seroman na Panginoon, nangangamba siyang hindi sapat ang kanilang mga reserbang pagkain upang lubos niyang maipakita ang kanyang kabutihang loob. Sinasabi ni Moore na ipapadala niya rito ang lahat ng reserbang pagkain ng Sagetown. At batid ni Seroman na patawarin nila siya sa prangkang pagsasalita, ngunit ang ganitong pag-uugali ay hindi umaayon sa mga tamang tuntunin. At sa isip nito na si Young Master Roman ay likas na mapagmataas. Bagaman kadalasan niya itong itinatago, lagi niyang minamaliit ang lahat. Ngunit tunay na walang kapintasan ang kanyang husay sa panitikan at sining ng pakikipaglaban, at siya ang pinakatangi sa kanyang mga kapatid. Kung hindi, hinding-hindi niya makakamit ang pagpapahalaga ng duke. Iyan mismo ang dahilan kung bakit handa siyang sumunod sa kanya patungo sa bukid na ito. Ngunit tila may mali ngayon. Dati ay may preno ang kanyang pagyayabang, ngunit ngayon ay wala na itong anumang hangganan. Para bang nakawala na siya sa lahat ng pumipigil sa kanya. Sinasabi ni Roman na siya ang batas dito. At sa isip pa ni Seroman na kaya huminto na siya sa pagpapanggap na nasa sarili siyang lupain. Sinasabi ni Roman na gusto niyang gawin niya ang tatlong bagay. At nakasunod na sinasabi ni Moore na utusan niya siya ayon sa kanyang nais. Sinasabi ni Roman na una, ipadala ang lahat ng record ng Sagetown at ibigay ang mga ito kay Steward Sane. Pangalawa, magtatalaga siya ng 2 clerk para sa kanya. Mayroon siyang 3 araw. Gusto niyang magkaroon siya ng ganap na kaalaman sa mga estadistika ng populasyon at hanap buhay ng Sagetown at ng mga nayon nito. Pangatlo, kung ang impormasyong kanyang kinalap ay lubhang naiiba sa impormasyong kanyang nakuha, maghanda siyang matulog sa kulungan ng baboy at kumain ng itim na tinapay. Naiintindihan niya ba? Kinakabahan na sumagot si Moore at sinasabi nito na naiintindihan niya ang lahat. Nakangiting sinasabi ni Roman na dahil nauunawaan niya na ito, kumilos na siya agad. Agad-agad naman na umalis ito. Tinawag ni Roman ang mga alipin, at sinasabi nito na pagkatapos kumain, maghiwalay ng ilang tao para magtayo ng mga palikuran at kusina. Sumagot ng isa kung naiintindihan. Nagtinginan ang mga ito, at may pagtataka at pagdududa sa kanilang isipan. Sabay-sabay naman sumagot ang mga ito na naiintindihan nila. Napatingin naman dito si Roman, at sinasabi nito na hindi na masama, at sa isip nito na tutal, mga alipin sila. Kung hahayaan niya silang kumain ng kahit isang subo pa, maituturing na siyang mapagmalasakit na Panginoon. Pero kung makakakuha sila ng dagdag na mangkok ng malapot at mainit na lugaw na trigo, hindi ba't ituturing siyang isang maalamat at pinakamahusay na pinuno? Napatingin si Roman sa isang gamit na araro, at kinuha niya ito. At nagsimula na siyang gamitin ito. At bawat hampas nito ay nadadagdagan ang kanyang experience sa pagtatanim. Nasa level 1 na ito, at nakakuha ito ng 5 experience points. 5 100s. Sa isip nito na mas mabilis pa itong tumataas ang antas kaysa sa karanasan ng construction. Dahil kaya ito sa pagiging Chino niya sa nakaraang buhay niya? Isang likas na banal na katawan para sa farming. Binuksan ni Roman ang system at tinignan nito ang life story. Paghahanda para sa pagtatanim, matapos eraruhin, kailangang ihanda ang lupain. Maraming matitigas na tipak ng lupa ang kailangang durugin. Ang paggawa ng mga pilapil at kanal ay nakatutulong sa pag-iimbak ng tubig, pangangalaga sa lupa, at proteksyon laban sa hangin.
At sa isip nito na ang paglalakbay na may layong 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang. Ang karunungan ng mga ninuno na magsaka ng maayos, kumain ng maayos, humubog sa katahimikan, at pagkatapos ay lupigin ang buong mundo. Parsnip, isang gulay o halamang ugat na tumutubo tuwing tagsibol. Itinatanim ito sa simula ng tagsibol at maaari ng anihin sa pagtatapos ng panahong ito. Lumapit ang dalawang knight at tinatanong nito kung kailan sila pupunta sa Sage Town. Sinasabi ni Roman na nandyan lang ang Sage Town. Hindi naman yan aalis. Bakit ba siya nagmamadali? Sinasabi ng knight na kung gayon, ano ba talaga ang hinihintay nila? Sinasabi ni Roman na alam niyang gusto niyang makagawa ng mga dakilang bagay, pero gumagawa na siya ng mga dakilang bagay ngayon mismo. Sa kalaunan, papatnubayan niya siya para makagawa sila ng mga dakilang bagay ng magkasama. Sinasabi ng knight na kasama ba riyan ang pagsasaka kasama nila? Sinasabi ni Roman na kayang-kaya yan ni Aaron, pero napakasama niya sa pagsasaka. Napatingin na lang ang knight na si Aaron at nag-aalangan nito, at tinapak ito ni Roman sa balikat at sinasabi nito na Aaron, mataas ang inaasahan niya sa kanya. Makalipas ang 2 araw. Nagmamadaling na tumatakbo si Moore, papunta kay Roman. At hingal na sinasabi nito na Master Roman, ang populasyon ng Sage Town ay humigit kumulang nasa pagitan ng 1,800 at 1,900. Sinasabi ni Roman na ganoon ba? Akala niya nasa 700 lang ang populasyon ng teritoryo. Tutal, palagi naman silang nagbabayad ng buwis batay sa bilang na iyon. Napaluhod bigla si Moore, at sa isip nito na tapos na. Sa pagkakataong ito, hindi na ito magiging kasing simple ng pagtulog sa kulungan ng baboy. Natatakot siyang makita ang lolo niya. Hinawakan ni Roman ang ulo nito at sinasabi nito na huwag siyang mag-alala, ayos lang yan. Mahusay ang kanyang ginawa. Napaluha ito at parang nakakita ito ng isang anghel.